Hello mga kabisyo, this is your Kuya Juan, ang mentor ng bayan, at nandito pa rin po tayo sa bayan ng Dingalan, Aurora. Andito po tayo ngayon sa May Grotto. Isa po ito sa kanilang tourist destinations na pinupuntahan ng maraming mga turista, mga local maging ng mga taga-ibang ibayo. Ayan. So medyo minamalat na ako, mas grabe na yung sinubos na yung boses ko, at patapos na rin po ang aming lakad dito sa Aurora. Well, this is just a side trip guys, na sinama lang namin sa itinerary namin kasi unang-una ang reason pagpunta namin dito ay ang pag-promote ng napakasanding galans banana chips. So lalong-lalo na yung Maribes banana chips, dahil ito yung pinaka world class banana chips. Mapapansin natin talagang yung kanyang pagkagawa ay pulidong-pulido, and talagang napakanipis, and masarap na sakto lang sa panlasa ng kahit ng isang may sakit, kahit na diabetic, talagang hindi nakaka-harm or masama sa kanyang kalusugan. At syempre ay ang banana chips nila ay less yung mantika kasi talagang controlled na controlled. Mas ang galing, ganda ng proseso nila, napanood ko, pero ayaw ko ikwento sa inyo, syempre trade secret na rin po nila yon. And again, yung kooperatiba na bumubuo nun ay mga taga dito, taga Matawi in particular, at talagang nagpupursige sila para gawan ng paraan yung kanilang sitwasyon ngayon na iahon sa kahirapan. So napakaganda talaga ng kanilang intention din, kasi tumutulong po sila sa mga farmers, at syempre itong mga cooperative members na to ay tinutulungan din mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo ng DTI, ng DOLE, Department of Labor and Employment, ng DOST ng Sangguniang Panlalawigan, at of course ng Department of Agrarian Reform. At grabe yung suporta ng DAR, ng Department of Agrarian Reform sa kanila, lalong-lalo na po sa pamumuno ni Ma'am Marites Galvez Paraon. So talagang saludo po ako sa inyo, Ma'am Marites, at si Ma'am Marites talagang yung trabaho niya sa office ay dinadala na niya pati sa bahay, at personal talagang naging advokasya niya yung pagtulong, at isa siya sa talagang gumawa ng paraan na kami makapunta dito. All expenses paid po yan nila, and syempre pati ang accommodation kasama transportation, food namin and everything, pati kasama yung pagpasyal, kasi yung asawa ni Ma'am Marites, si Sir Robert, ay talagang siya yung nagtutour sa amin dito, siya yung tour guide namin. So malaking utang na loob din namin, dahil without these couple ay talagang hindi kami makakapasyal, at hindi namin masisilayan yung beauty ng Dingalan, Aurora. So really breathtaking, kasi kasama na rin doon yung nakita namin cobra ng anak ko kanina na nandun sa kalsada. Ang laki ng cobra na yon, takot na takot tayo sa ahas. So medyo breathtaking talaga, at of course hindi lang yung cobra breathtaking, yung kanilang sceneries dito, very panoramic. And right there guys ay nandun yung tinatawag na, saan na ba yun? Batanes of the East, excuse me. So yun, grabe, dun banda sa may highlight mo doon. So makikita talaga natin na ang lugar na ito ay dinevelop ng kanilang local government, at napakagaling mayor nila dito, kasi ginawa niya ng paraan na magkaroon ng mga ganitong mga views, ng mga sceneries, talaga dinevelop nila upang ma-boost din syempre yung kanilang tourism. And of course supportive din siya pagdating po doon sa usaping pangkabuhayan, syempre kasi pag may turismo sa lugar mo, natural na madidevelop din yung livelihood, no? Kaya ito po, silipin natin ng bahagya kung ano meron pa doon. So sa ngayon hindi na namin mapupuntahan yung Batanes of the East doon, kasi wala na kami halos oras. We need to go back to Manila kasi ang dami pong trabahong nakatambak sa akin sa Manila. And of course we will give some time na makabalik dito, at para mapuntahan na talaga isa-isa yung lugar na to.
Well, yung ambience dito is a combination of Baguio City, um, Tagaytay, and also parang nasa Romblon ka na. Kasi malamig, the environment is really amazing, and of course may dagat na talagang magbibigay sa'yo ng aliw. Makikita mo yung grabing lawak. Kaya, so ito yung mga punong kahoy nila, no? So parang ano, spring na na tubo-tubo na yung mga dahon niya, yon. Ayan, so hindi ko alam kung anong puno yan, pero grabe, ang ganda dito. Ikot-ikot muna tayo dito. Ayun, ikutin natin. So habang nandito ka, ganitong oras, mga almost 6 na, kanina lang yung pagsikat ng araw. So ma-appreciate mo talaga kasi ang ganda ng sikat ng araw. Yung maalala mong may Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, at talagang parang mapapasabi ka ng thank you Lord for this very wonderful life. Yeah. Yung boses ko talagang halata na namamalat. And right there is nandun yung Lamao Caves sa baba. Yan, may mga kuweba dyan na pwedeng puntahan at pasyalan. Isa rin po yan sa tourist destinations dito sa Dingalan, Aurora. And of course, hindi ko alam kung ano meron doon, pero as we see, makikita natin yung ulap talagang humahalik na sa bundok. So talagang yun siguro yung explanation kaya simula kahapon pa na nandito kami sa area na to ay talagang malamig. Hindi mainit kahit summer. So saan po yung ano dito? Yung Sierra Madre. Ayun, thank you. Yung bandang yun, ang kabundukang yun, yan yung Sierra Madre. Ayan. Ayun, yan. Pati may ulap na yun na tinuturo ko kanina, Sierra Madre. So pagka ano mo dyan, pag cross mo ng bundok na yan, kabundukan talagang ano yan, nandyan na yung Isabela daw. So pero malawak na kabundukan yan. So napag-aaralan lang namin yung Sierra Madre dati. Ngayon personal ko nang nakita. And of course, I'd like to inform you guys na dito pala, ito yung tinatawag na Pacific Bay. Pacific Bay, yes, literal na ito na Pacific Ocean. So nakikita na po natin sa ating harapan ang Pacific Ocean. At ano nga ba mayroon sa Pacific Ocean? Siyempre ang Pacific Ocean ay isa sa, or kung hindi man siya yung pinakamalaki. Sa pagkakaalam ko, ito yung pinakamalaking ocean, no, sa buong mundo. At correct me if I'm wrong. At of course nandito rin yung ano, medyo prone sa tsunami, pero tinatanong nila nagka-tsunami na ba dito? Ni minsan hindi pa raw. Although may mga in the past may mga warning na, may mga alerts na for tsunami, pero sa awa ng Diyos walang nangyayaring ganun dito. Safe na safe, sabi nila. Ang disadvantage lang na nakalocate ka or sa lugar na ito ay of course kapag bumabagyo, taghabagat, talagang malakas yung hangin. No wonder na kahit summer dito, mahangin and malamig, hindi gaya ng ibang lugar na talagang nararamdaman mo yung init. And one of the wonderful things na nandito is yung alam mo bang nasa bundok ka pero yung tubig sufficient. Talagang flowing, overflowing, di lang basta flowing, overflowing, hindi na uubos, mas malakas pa po sa buga ng Nawasa sa Metro Manila. And libre yung tubig na lumalabas, talagang wala nang sarahan. Kasi the moment na close mo yon sa sabog yung hose mo dahil sa pressure, that's for free all year round, na ibig sabihin na hindi nawawalan talaga ng tubig. So napakaganda po dito. Kaya pala no wonder na ang kabundukan dito ay makikita mong talagang green na green at talagang very healthy ang kanilang mga dito. So ayun, ang ganda-ganda. So picture taking muna kami guys. So anyway, andito po kami sa grotto, no, ng part ng Dingalan, Aurora Province. So maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-antabay sa aming mga vlogs. So pasensya nyo na aking boses. So good morning, good afternoon, good evening to all of our viewers there. So shout out po sa lahat ng ating mga kabisyo sa buong mundo. So inaanyayahan ko rin yung mga wala pang negosyo to start thinking about whatever they can venture in. And of course, kung kailangan nyo po ng magme-mentor sa inyo, kailangan nyo po ng
gabay, nandito lang po kami and absolutely for free. So get in touch with us guys, kahit nasaan man kayo, Davao, Palawan, Northern Luzon or somewhere else in this country, kahit sa bansa, basta kayo lang mahala sa aming transportation, pagka accommodation, everything lang. So you don't need to pay for our services, basta ano lang tayo, tulungan lang po tayo. So kagaya nila dito, syempre nagbigay din sila ng token of appreciation and something ano, pero we don't need to demand kasi mga tao napakabait. Sabi nga nila, help is a two-way street. So when you help, you don't expect anything in return, but it comes naturally. So yun lang po yun. So maraming salamat po. God bless you and have a good morning.